Heto na nga yung recipe ng ginawa kong empanada last week. Hindi nga ako nakapag-upload agad dahil nagkasakit yung anak ko. At nag-stay nga kami sa hospital ng 3 araw. Napakadali nga lang palang gumawa ng empanada kaya kayang-kaya nyo to. Ilalagay ko na nga lang din sa comment section yung mga ingredients na ginamit ko dito. Hindi pa nga rin pala kasi ako nakakapag-move on sa mga nangyari sa amin last week. At hindi ko alam kung anong meron yung last week dahil sunod-sunod na problema nga yung dumating sa amin. Idagdag mo pa nga yung nagkasakit ako at kasama yung 2 bata. Nauna nga si kuya dahil nagsukat nagtae pero nakuha ko naman sa Ersa Flora at Pocari. Pagkatapos nga ni kuya ay 1 araw nga lang ang pagitan. Yung bunso ko naman yung nagtae at nagsuka. Kasabay nga ng bunso ko ay ganun din yung nangyari sa akin pero 1 araw nga lang. Yung bunso ko nga ay nag-start nung Monday, sinamahan pa ng pagtatae. Sinamahan naman ng pedya na ng gamot pero hindi rin nakuha sa gamot kaya naman pina-admit na namin siya at baka ma-dehydrate yung bunso ko. Kaya naman nung nakita na namin yung mga signs of dehydration na hindi na ako nagdalawang isip na ipa-admit. Kaya kahit talasing ko pa lang ng umagay pumunta na kami sa hospital at diretso kami sa emergency room. Hindi naman namin siya dapat talaga dadalhin sa hospital kaso hindi siya kumakain, hindi rin siya umiinom, ayaw niya ng liquid, sinusukan niya lang tapos natain niya pa. At ayan, halos nga naikwento ko na lahat dito at hindi na ako nakapag-focus dito sa recipe ng empanada. Meron nga pala ako ditong nabiling molder ng empanada at saka dumplings and ilalagay ko na lang yung link sa comment section. Mura lang to, wala man natang 50 pesos tapos 3 na sila. Natuwa nga ako dito dahil pantay-pantay yung ginawa kong mga empanada. Nilagyan ko na nga rin pala ng oil yan sa gilid. Huwag kayong mag-alala dahil malinis yung kamay ko. Napadali pa nga nitong molder na to yung ginagawa ko dahil natapos ako agad. Kung gusto mo nga murang ibenta ito kahit hindi ka na gumamit ng butter, lagyan mo na ng oil or yung lard. Pero syempre kung gusto mong masarap at quality yung gusto mong ibenta, yan gumamit ka ng margarine or butter. At mas maganda nga itong i-deep fried. Sa akin nga hindi deep fried dahil kulang yung mantika ko. 24 pieces nga rin pala yung nagawa ko dyan. Tapos yung ginamit kong giniling naman is ½ kilo and 2 malaking patatas and 3 carrots. Kung ayaw mo nga ng fried, pwede mo rin tong iluto sa air fryer or i-bake mo na lang sa oven. Naku, napakasarap nito, Big. Pwede mo lang pang business kahit nasa bahay ka lang. Napakadali lang gawin nito kahit nakapikit ka, kayang-kaya mo. Kahit hindi ka marunong magluto, kaya-kaya mo nga to. Ayun lang, sana may natutunan kayo. See you on my next video. Bye!